Mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At kamusta po at samahan niyo po ang inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po ay magkomentuhan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Ito raw pong ICC. Nananawagan daw po mga kababayan, lalong-lalo raw po dahil pinuputakte daw po sila ng fake news. At lumalala na raw po, napakalala na raw po ng fake news dito po sa ICC case laban po sa dating Pangulong Duterte. Pakinggan po muna natin at panuorin ito pong prosecutor po ng ICC sa sinasabi niya pong fake news at komentuhan po natin. Magumpisa na po tayo. This case has attracted, not surprisingly, a substantial amount of media interest in the Philippines in particular. That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media, and additionally appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news, and obviously fake news. The first thing we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly what is said in court, and above all to avoid speculation. That is important in any trial, and it's doubly important when it comes to a trial of serious allegations, and nothing could be more serious than these of criminal activity. Can I just issue a reminder to the media that anything which is said in private session may not be reported. Yan po mga kababayan. Una po sinasabihan ang mainstream media mga kababayan. Talaga naman pong wala naman talagang katotohanan. Kahit naman po ang ginawa nitong ICC. Una pa lang ay talagang questionable na po. Hindi lang po ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang kumukundina diyan po sa ginawang pagtanggap po ng ICC sa dating Pangulong Duterte para po diyan litisin ang isang dating Pangulo. Unang-una, walang due process na nakuha ang dating Pangulo. At wala na po silang karapatan sa ating bansa. Hindi po ba? Hindi po tayo miyembro na ng ICC. At ang mabigat pa mga kababayan, ang ating sovereignty. May sarili po tayong sovereignty. At nagpapunction po ang ating hustisya, ang ating judicial. Kaya nga po mga kababayan, unang-una pa lang, dadalin mo at kikidnapin mo ang dating Pangulo para dalhin sa ibang bansa, katulad ng ICC, na wala pa pong hinihiring na kaso sa ating bansa. Yun pa lang po, isang fake news na yun eh. Hindi po ba fake news yun? Dahil hindi po nakakuha ng tamang proseso at procedure ang dating Pangulo. Hindi po ba ang ICC, papasok lang po sa isang bansa ang ICC, katulad po niyan, kung hindi na po kayang litisin ang isang akusado sa kanyang sariling soberenya, sa sarili niyang bansa. Ang tanong, nakatikim ba ng litis? Nilitis man lang ba ang dating Pangulo? Kinasuhan po ba ng mga makakaliwa, ng mga terorista, ng mga salot na mga makakaliwa? Kinasuhan ba nila at nag-hearing na ba sa Pilipinas? Nada. Zero. Wala. Nakita nyo po, kawawalang yan ng mga taong ito. Pati po ang sarili po nitong rules, itong Rome of Statutes ng ICC, hindi naman nasunod. Hindi po nasunod. Walang nasunod sa kanilang proseso. Hindi po ba? At nakita po ng sambayan ng Pilipino kung paano po inaresto ang dating Pangulo. Wala po tayong nakita rong Interpol. Wala rin tayong nakitang ICC. Ang nakita lang natin si Torre. Hindi po ba? Tapos ngayon,
Napakarami po kasing lumalabas ngayon na isang damukal na sinasabi daw nilang fake news. Unang-una nagpapakalat ng fake news, yung grupo ng mga bayarang mainstream media. Ikaw ba naman, mga kababayan, kung ano-ano ay papakalat mo kasama po makakaliwang grupo? Hindi po ba mga salot yan, di umano? Ikaw ba naman ipakalat mo at dalin mo sa ICC na mahigit 30,000 ang namatay nung panahon ng Pulburon War? Yung Pulburon? Sige nga, yung War on Pulburon. Mahigit 30,000 daw ang namatay ayon dyan sa mga makakaliwa. Hindi po ba fake news yan? Gaano po karami ang 30,000? Mga kababayan, ubod po ng dami yun. Ganun po ba? Totoo po ba yon? Hindi po ba isang damukal na fake news ang ginawa nila sa dating Pangulo? Ipinakalat nila at yan ay inadapt. Inadapt yan ng ICC. Pero wala naman po lumabas na 30,000 mahigit. Hirap na hirap silang patunayan yan. Hindi po ba umpisa pa lang ay puro fake news na ang ginawa nila sa dating Pangulo? At syempre masakit po sa ICC. Lalong-lalo po sa kaso ng dating Pangulo. Mga kababayan, masakit po sa kanila dahil sila po ay sirang-sira na sa buong mundo. At sa katunayan, mismo ang isa pong prosecutor nila ay isa pong may kaso sa pangmumulestya ng kababaihan. May kaso! Hindi po ba? At sila rin po mismo ang ICC. Di po ba isang damukal na sanksyon ang inaabot niyan dahil po sa issue ng pamumulitika. Sumasawsaw sila sa politika ayon sa Amerika. At pati ang bansang Rusya, pinatawan din sila ng isang damukal na parusa kung sila ay pupunta ng Russia. Hindi po ba? Kaya ito pong ICC, mga kababayan, ang bumubuhay na lang dyan, yung sinasabi po ng mga Marines, dahil nga po, ayon mismo sa mga soldiers natin at ex-Marine, yang ICC, ayon na rin kay Saldico, ay napakarami pong napakinabang sa ating buwis. Sa ating tax, nakinabang ng malaki ang ICC. Pati po si Tonyo. Si Tonyo, ang pambasang asong ulol, di umano ay nakinabang din. At kailanman ay hindi magsasabi ng fake news ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kailanman, dahil ang dating Pangulo ay hindi gumamit ng kapangyarihan at dahas at hindi gumamit ng pera para manuhol kanino man. Hindi katulad ninyo, mukhang nasusuhulan kayo. Hindi po ba? Nasusuhulan yata itong ICC dahil Pilipinas na lang yata ang bumubuhay dyan. Si dating Pangulong Duterte na lang yata ang kanila pong pilit dahil nga po sa pakinabang yata. Hindi po ba? Nakita niyo po trabaho ng ICC? Isang dating Pangulo ni hindi nila alam ang sitwasyon at problema ng ating bansa. Katulad ngayon, lumalala na naman ang problema sa pulburon sa ating bansa. Hindi po ba? Kabilat, kanan, kaliwa dito, kanan doon, kaliwa, diretso, ay puro po may issue at napakaraming krimen. At isa po sa problema ay pulburon. Gumagamit ng pulburon. Alam po ba yan ng ICC? Alam. Kaya nga lang, nagamit yata sila sa politika at pinakikinabangan din yata at ang suporta yata ng ICC ay nasa mga terorista. Hindi kaya? Sa mga CPP, NPA, NDF, mas sinusuportahan nila yata yan, di umano? Kaya dito po mga kababayan, never ang magpapakalat lang po ng fake news sila at yung naninira kay dating Pangulong Duterte. Kailanman hindi po nagustuhan ng majority ng mga Pilipino. Kailanman hindi nila nagustuhan itong ginagawa ng mga makakaliwang grupo.
Hindi po natin nagugustuhan. Salot nga yan kung ituring natin. At kailanman, hindi po bumaba ang approval at trust rating ng dating Pangulong Duterte. Sinuportahan po siya sa kanyang programa na War on Pulburon. Saan ka ba naman nakita? Mula umpisa na ginawa ni dating Pangulong Duterte ang War on Pulburon, hindi po naging negative ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Hindi po yan fake news. Hindi po ba? Sa katunayan, lagi po siyang lineup of 80. Hindi bumababa sa lineup 70. Napakatataas ng kanyang approval at trust rating sa kanyang mga programang pinagagawa. Lalong-lalo po ang War on Pulburon. Dahil nagkaroon po ng kapayapaan ang ating bansa sa loob ng 6 na taon. Hindi ba naman yan ni-research at hindi yata binigyan man lang ng kredito ang ginawa ng dating Pangulong Duterte sa kanya pong napakagandang programa at napakarami po na gumagamit ng pulburon ang nagbalik loob. Kaya nga po milyon-milyon ang nagbalik loob, mahigit 1 milyon ang nagparehab. Sumuko! Sa kabuuan ay mahigit 1 milyon ang nagbalik loob. Ngayon po ba nangyayari sa ating bansa nang nagbabalik loob at tumitino? Hindi. Dahil pati po ang Pangulo ay may issue rin ng pulburon ayon sa kanyang ate. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi pong fake news, sila lang po ang nagpapalaki ng fake news dahil talaga sila ang may problema. Hindi po tayo na sumusuporta sa dating Pangulo. Never tayong magkamali. At hustisya ang ating hinahanap. Hustisya. Ang hustisya natin ay hindi po dapat dalhin dyan dahil wala pong kinalaman sa problema ng ating bansa. Yang mga dayuhan na yan. Hindi po ba? Hindi na po tayo saklaw ng ICC. May sarili tayong soberenya. At yung sinasabi po nilang kaso, mga kababayan, yung kaso ng dating Pangulo dyan sa ICC, basura yan. Basura! Dahil ang majority ng Pilipino ay gustong-gusto ang ginawa ng dating Pangulo. Napakaganda, napakaayos. Lalong-lalo po sa mga matitinong mamamayan katulad natin. Pabor na pabor sa atin. Hindi tayo natakot ng 6 na taon. Nakakalakad tayo ng matino sa karsada. Pati ang ating mga anak na kababaihan. Ngayon ba, takot na naman tayo sa kanila? Tayo ang takot sa kanila. Hindi po ba? Hindi natin alam kung kailan tayo gagawa ng masama ng mga hayop na yan. Kaya ito pong ICC na to, mga kababayan, bulok na po yan. Bulok na yan. Sa mata, sa buong mundo, yang ICC ay bulok na. Dahil po lumalabas na po ang katotohanan. Dahil nga po, kung talagang hindi totoo na yang ICC ay nakikinabang din sa ating bansa, sa ating buwis, itutuloy-tuloy nila ang investigasyon sa ating bansa. Tuloy-tuloy nila. Bakit po pilit hinaharang ng gobyerno ang investigasyon? Dahil lumalabas na po na pati ang ICC nakikinabang sa ating buwis. Bakit pilit nila itong ini-stop at pinipigilan? Dahil totoo? Totoo? Lalabas ang katotohanan? Kaya pilit na ayaw nila imbestigahan? Dahil pumuputok na ang ICC ay nakakatanggap din ng mapakalalaking kayamanan na galing sa ating buwis? Ganon po ba? Kaya may araw din kayo. Yung sinasabi nyong fake news, kailanman hindi tutugmayan sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. Unang-una, hindi na kayo pagkakatiwalaan dahil sa mga ginagawa nyong pagsawsaw sa politika. Hindi kaya pera-pera na lang yata ang ICC kung sino po ang malaki ang offer. Pakinabang! Di umano. Diyan papabor ang ICC. Kaya kitang-kita naman natin ang pagiging bias ng kanilang sinasabing International Criminal Court. Mas pumapabor sila sa masasamang tao, sa mga salot ng lipunan, kisa po sa gumagawa na protektahan ang mas maraming matitino pa sa bansa katulad ng Pilipinas. Unbelievable.
Hindi pa kayo pagtatamaan ng kulog at kidlat. Mga hindot kayo. Di umano. Yan po mga kababayan, ang hindi na po matiis ng ICC sa isang damukal daw po na lumalalang fake news laban sa kanila. Ang tanong natin, gumawa ba kayo ng tama? Tama ba ang ginawa ninyo sa dating Pangulong Duterte? Naturingan pa naman kayo International Criminal Court, pero ang ginawa nyong proseso at pagdakip dito ay hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Tanggap lang ito ng mga bayaran, nakikinabang at ang makakaliwa. Yan, tanggap na tanggap po nila yan. At syempre po, ang sakim na gobyerno, salot na gobyerno, di umano sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa lahat po na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. Muli po. Bye-bye.